Kahit nga pasukan nga ay na-miss ko nga bigla ang bundok, kaya naman napaakyat na naman ang Disney Princess. Back to the reality show nga muna tayo ngayon dahil pasukan na nga. 5:30 AM pa nga lang to, pero grabe gusto nang lumabas ng araw. Madalas kasi dito na 5:30 AM ay madilim pa. Kaya naman napa-double check talaga ako ng orasan sa cellphone. Pasensya na nga at hindi lang makapaniwala ang Disney Princess. After ko nga silang ihatid sa kanilang room ay umuwi na rin naman ako agad. Hindi na rin naman ako nagtagal, gawa nga ng marami pa akong gawain dito sa bahay. Abay na-miss ko nga bigla maghugas ng pinggan. May tagahugas kasi ako dito sa bahay, kaso nga lang nasa school siya that time. Ay syempre, sino pa ba? Ay, wala namang iba kundi ang kapatid kong bunso. After ko nga maghugas dyan ng pinggan ay sinundan ko na nga ito ng pagsasaing. Paano ba naman kasi napakabilis ng oras, pagmulat na mata ko ay tanghali na kaagad. Abay susunduin ko pa yung mga kids. At syempre nga pagkatapos nating maglinis ang pamamahay ay ang sarili naman natin. Ay pupunta tayo ng school at magsusundo tayo ng mga kiddos. Abay yung itsura naman natin hindi maayos-ayos. Ay baka naman magtaka yung gwardiya doon at hindi tayo papasukin. Pero interviewin pa tayo. Ay, tao ka ba? At eto na nga yung itsura ng Disney Princess ninyo sa malapitan. Namamalat yung kanyang face. Meron kasi akong ina-apply sa aking mukha, mga ka-Disney. Babawi nga tayo ngayong buwan. Gawa nga ng nitong mga karaan ay nasunog tayo sa bundok. Ay mali pala, hindi pala sa bundok, kundi doon sa daanan na napaka-init. Ano ba naman kasi aakyat ako ng bundok ay tumitirik ang araw sa katanghalian. Banas pa nga ako ng mga oras na yan dahil nawawala talaga yung bulak ko, kaya napabili na naman ako ng panibago. Pero nawala nga dyan bigla yung inis ko nang nagsipasukan tong mga Jonakids na to. Abay nagulat ako sa ginawa nila. Nihaw nila yung birds. Parehas talaga yan sila ng asawa ko na kung ano-ano lang pinagkakain, mga ibon, mga bayawa. Tapos sasagutin lang ako ng asawa ko, mga exotic daw yan, mga pang-sports daw yan na ulam. Sabi ko nga hindi ka na normal, kannibal ka na. After ko nga sunduin yung mga anak ko sa school ay bigla ko nga niyaya tong bunso ko na umakyat kami sa bundok. Pag-ahon nga namin dyan, first stop over namin na yung avocado. Karamihan nga dyan ay mga hilaw pa at yung iba naman na nahihinog ay kusa na lang lumalagapak sa lupa. Hindi ko nga alam kung sino yung may-ari niyan, pero nakakapanghinayang lang kasi sa mga bunga. Pagkatapos nga naming mamahinga ay umakyat nga kami ulit at eto nga yung second stop over namin, puno ng mga suha. Mabuti na nga lang at hindi nga ako mahilig sa mga prutas-prutas, ay kung nagkataon ay ubos yan. Charas! Marami na nga rin bunga tong suha na to at marami na ring hinog. Ang kaso nga lang nagkakandabulok na lang at hindi ko nga alam kung alam niya ng may-ari na may bunga yung puno nila. Eto naman kasama ko, yung anak ng kapitbahay ko. Aba, ito namulot na lang siya ng mga mangga. Tingnan niyo naman yung mangga na yan, nagkakandalaglaga na lang talaga sa sobrang kahinugan. At ito na nga yung third stopover namin, sa puno naman ng mga kamyas. Diba? Akala niyo malapit lang yung kubo dito sa bundok. Ay, malayo-layo. At kung may sakit ka nga sa puso ay hindi ka po pwede dito. Abay, baka magpakotong-potong yung posyo mo eh. Ako pa ang sisihin. Noong kasagsagan nga na nandito pa kami sa kabundukan ay mahilig kami magluto ng pinangat at dyan ka kami nakuha ng kamyas. Marami yan nung nakaraan eh. Ewan ko ngayon, parang kalbo na. At mula nga dito sa may kamyas ay tanaw na namin ang kabahayan dito sa baba. Hindi ko nga siya gaano nakuha na ng maayos na video, pero sa personal ay napakaganda ng view niyan. At ito naman part na to ay ang ika-4 na stopover namin sa puno naman ng mga santol. Yung mga oras nga na yan dyan guys, grabe sobrang laylay na talagang dela ako sa kahihinga. As in habol, hindi nga talaga ako nung time na yan, to the point na pati sa bunganga na ako humihigop ng hangin. Pero ewan ko ba na halos isang buwan kami dyan mahigit sa bundok aakyat panaog, pero sobrang taba ko. Ay hindi na talaga ako normal, pati nga yung bunso ko na mapayat tumaba din sa bundok. At mula naman sa santol ay isang ahon na nga lang at nandito na nga kami sa kubo. Marami din dito mga tanim guys, like kamoting kahoy, pinya. Mahilig kasi magtanim si Ninong Andro. Abay kahit katirika ng araw nagtatanim talaga yun. At hindi ko nga alam kung nakakaramdam ba ng gutom yun, parang hindi kumakain. Basta kapag makahawak siya sa guna niya, dire-diretso na yun tanim ng tanim. Tingnan niyo nga itong video na to, parang may tinanim na naman siya dun sa may baba. Hindi ko alam, pero parang mais yata or kamoting kahoy or talbos. Maya nga ay sa kabilang part naman, nakita ko rin sa kabilang bundok, may mga tanim ulit. Pero eto talaga, sigurado talaga ako dito na mais talaga tong mga to. Abay, itsura pa lang. Alam naman pala yan. Shit, hanggang dito na nga lang din muna yung video natin mga ka-Disney. Like and share and thank you for watching. Bye!